reservoir. You know, di ba, yung heart po is a reservoir. Ito po, no? Di ba? Lamesa dam, may reservoir, ipunan po ng tubig, di ba? Yung bago maipadala sa ating mga tubo, mga gripo, at makatanggap po tayo ng mga may mineral water nga po natin. So yung puso po natin as a reservoir from which flows every decision. Diyan po, nagpo-flows daw po yung mga decision natin, emotion, action sa ating buhay. What happens if the reservoir becomes contaminated? Hindi na nga naging pure. Diyan nga hindi nakakakilos ang banal na Scripture. Diyan nga po, nababawasan yung impelling, yung presensya ni Lord sa buhay natin. So kaya sa Proverbs 4:23, ito po ang ating main text. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Kung ano yung pinopost nyo sa Facebook nyo, yun yung condition nyo. Kung kayabangan, di ba, kapalaluan, kamunduhan, yun ang kaluluwa mo. Ganun ka polluted. So, title, guarding your heart. The wellspring of life po yan. Yes, come on. Amen. So, guarding your heart is not just a matter of spiritual discipline, but the key to a life that honors God and blesses others. So, isa pang commandment to, talagang i-guard mo yan. Protektahan mo yung puso mo. Yes. Pag di mo yan na-protect, kahit mga pamilya mo gagamitin para sirain ang puso mo, ipulyo. Diba? Di ka na maglingkod sa Panginoon. Ang bihira. Pag di mo yan na-guard, hindi mo ma-honor si Lord. Yes. At hindi ka magiging blessing sa iba. Come on. Ang background po ng Proverbs is a book of wisdom. Alam po natin yan. Primarily attributed to King Solomon. Chapter 4 is a part of a father's exhortation to his son, emphasizing the importance of wisdom. Importante ang wisdom and understanding. Verse 23, ang ating context, is the climax in this chapter, highlighting the heart as the source of life's outcomes. Kaya number one point na makikita natin is the heart, the source of life. At alam naman po natin, ang heart sa biblical terms ay nagre-represent ng hindi lang po literal na puso natin, kundi ng our being, our thoughts, emotions, and will. Thoughts, emotions, and will. Yung will, yung talagang desire mo, ng kalooban mo, ng puso mo, is the control center of our lives. Diba, pag meron tayong gustong kainin, nagtikrave tayo, yun, will, ay gusto ko ito, kailangan makapila ko na. May gusto tayong bagay na makuha, ay gusto ko talaga na magkaka-iPhone. Kailangan mag-ipon ako, diba? Diba, maganda ko lang ng iPhone, diba? Parang, yun, may will ka na. Diba, lahat na gagawin mo. So, that's the heart. So, illustration, consider a tree. Yung mga ugat niyan, draw from an underground stream. Humuhugot ng source para sila ay patuloy na mag-grow, di ba, maging healthy na mga puno sa underground stream, di ba? At if the stream is pure, kung malinis yung pinagkukuhanan nila ng kanilang pinaka-nourishment yan, di ba? Kung pure yan, the tree flourishes, talagang magiging healthy. Pero kung polluted, yung pinagkukuhanan nila, the tree withers, malalantayan. So, makikita natin lesson, just as a tree's life depends on its source of nourishment, our spiritual and moral life depends on the condition of our hearts. Kailangan pure yan. So, evaluate your heart regularly. Dapat natin gawin, practically, evaluate your heart regularly. What are you feeding it? Ano ang pinapakain mo sa puso mo? Sa sentro ng iyong being. Are you nourishing it with God's Word? Tuloy-tuloy ba yan? O ilaalaw mo yung toxic influences to seep in? Social media, marami ng toxic dyan. Pag hindi ka malalim na Kristiyano, hindi ka nagde-devotion, isi-share mo na yung mga ganyan na nagtuturo dyan puno. Nagyayabang puno na matalino at nagpapayo. Ang dami Kristiyano, ganun mapapa. Alam mo na agad may Kristiyano polluted. Hindi pure ang puso. Kasi tingnan mo sinishare. Ibig i-share niya yung nagtuturo na pastor niya ng purity, katotohanan na pure. Kasi i-share niya yung mga kabalbalan. Diba? Yung mga kayabangan na teacher. Sa social media.
Yan ang mga toxic influences. Bantayan po natin mga toxic influences sa Christian life natin. Yan po yung pag-guard ng heart. Evaluate your heart regularly. Pag inalam mo yan sa Facebook mo, sa puso mo, naku ka, polluted puso mo dyan. Magiging ganyan ka rin, payabang ka lang din. Piling ka lang din matalino. Alam ang katotohanan, paturo-turo, pero buhay mo, walang kakwenta-kwenta sa harapan ng Panginoon. Number 2, the diligence required above all else. Kailangan dito diligence. Ano ba yung diligence? Kailangan po masikap, effort. Kailangan po yun. Kasi source of life nga, number 1. So kailangan diligence. Yung puso nga natin, the biblical na puso, our being, our thoughts, emotion, and will, kailangan po in-nourish po natin yan diligently. Kailangan may pagsisikap. The praise above all else implies the utmost importance and priority. Pinaka-importante, pinaka-priority mo yan ang pagsikapan na i-guard. Bantayan na hindi mapulyot, hindi ma-influensya ng mga toxic influence sa social media, sa mga babasahin, sa mga kaibigan mo, sa mga kaklase mo na toxic, sa mga katrabaho mong toxic. Bantayan mo ang puso mo. Guarding your heart is not optional. It is essential. Kaya nga maraming Kristiyanong backslider eh. Nabautis mo nga sana ng Banal na Espiritu, sayang. Pero bakit nagbabackslide pa? Hey, hindi binantayan ng puso. Hindi niya alam. Hindi optional ang pagbabantay ng puso. Essential po. Amin po ba? Nandiyan po ba kayo? Yes! Picture a security system. Security system sa mga bangko. Matitindi po yung bonds nila. May security system. Hindi basta-basta mabubuksan niya. Matindi yung security system. May lock na yan, na hindi basta-bastang lock. May mga password, etc. Di ba? May nag-guard pa yan. Yung talagang mga authorized personnel lang ang talagang makakapasok dyan. Imagine priceless ang treasure, hindi basta-basta. Di ba? The tighter the security ang gagawin mo. The safer the treasure. Kailangan mas safe na safe. So our heart is that treasure. And we must guard it with even greater diligence. Nandiyan ba kayo? Yes. Priceless treasure ang puso mo eh. Kasi kapag hindi mo nga nabantayan yan, patay ka dyan. Kaya sayang eh. Kristiyano na, hindi pa nagpaka-Kristiyano at nagtuloy-tuloy sa pagsunod kay Kristo. Naagaw pa ang puso niya ni Diablo. Yes. Saan pupunta yun? Yes. Impyerno po yun. Huwag tayo po dito mag-hypocrisy. Diba? Impyerno po yung nagbabackslide. Yes. Hindi pwede sabihin na, when you save, you always save. Dahil tumanggap ka lang no, nagsisi ka, ngayon nag-backslide ka na, ligtas ka pa rin. No. Hindi po ganun ang doctrine ng Bible. Yes. Hindi po ganun ang grace. Ang grace po is yung nagpapatuloy ka na sumusunod na may purity ang puso sa Diyos. Yes. May boldness sa presensya ng Panginoon. Nakakaakyat sa bundok ng presensya ng Panginoon. Awit 24. Yun ang tunay na grasya. Guarding your heart requires constant vigilance. It's a daily, moment by moment responsibility po natin, mga kapatid. Ang pag-guard ng puso natin. Regular, tuloy-tuloy. Constant vigilance. Hindi yung minsan aantok-antok, tutulog-tulog, konting tutulog-tulog ka lang para bantayan ang puso mo. Papasukin ng Diablo yan. Gamit ang kapatid mo, gamit ang mga magulang mo, gamit ang pinsan mo, gamit ang kaibigan mo, katrabaho mo. Papasukin yan ng Diablo para ma-impure yan. So, anong gagawin mo? Ito practically, set boundaries in your life. Importante po yung nagsiset ka ng boundaries. Di bali na sumama loob sa'yo ng tao, wag lang ang Panginoon. Protect, set boundaries. Limit exposure to negative influences. Pag negative ng influences niya, kahit pang pamilya mo yan, Yes. boundary muna tayo. Wala eh, sisira puso ko sa'yo eh. Diba? Whether through media, relationships, and environments. Set boundaries. Guard nga eh. Yes. Number 3, last. The flow of life. Ang makikita po, dinidiin po sa text ng Proverbs 4:23.
Sabi po kasi, wellspring of life yan, di ba? Everything you do flows from it. Lahat ng pinagagagawa mo sa buhay mo, Yes. galing po yan sa puso. Nagpo-flows po yan from it. Lahat ng pinagsasabi mo, galing po yan sa puso. Lahat ng pinagsasabi mo rito, galing to sa puso mo. The heart is the source from which all life decisions, actions, mga action natin, attitudes, yung pag-uugali mong pinapakita. If the heart is corrupt, everything flowing from it will be tainted. So imagine a spring feeding a river, di ba? Ayan o, spring feeding a spring yan. Kaya nagkaroon ng ilog. Kaya may ilog, may spring sa bundok, ba? Bukal, tuloy-tuloy po yan. Diba? Imagine that, if the spring is poison, yung pinagmumula ng ilog, pinoison po yan, nilagyan ng lason o kung ano mang pollution. Diba? Pag naging bumaha, nagputik na, pati yung river, diba? Kulay ano na po siya, kulay brown na rin, kulay putik. So the entire river becomes deadly. Kung nilagyan po siya ng lason, deadly na. Similarly, a poisoned heart results in a destructive behavior. Gets niyo po? Amen. Pag na-poison, hindi mo binantayan ng puso mo, na-poison po siya, huwag ka magtaka, kaya yung behavior mo masama. Diba? Sama ugali. Hindi masunurin sa magulang. Hindi masunurin sa Diyos. Sa salita ng Diyos. Sana masunurin sa mga toxic influences of social media na. Lesson, the state of your heart will ultimately shape the direction of your life. It's impossible to live a godly life with an ungodly heart. Imposible daw po na maging godly ang life mo kung ang heart mo ungodly. Kaya huwag ka magtaka kung yung asawa mo walang gana magsimba. Kasi nga may puso siya ng ungodly, hindi siya makadiyos. Diba? Mga magulang mo, mga kapatid mo, walang, diba? Sumasamba sa Diyos-Diyosan, hindi sa tunay na Diyos. Huwag ka magtaka kasi ungodly ang puso nila. Andiyan po ba kayo? Amen. So cultivate a heart that seeks God first. Kino-cultivate po yan. Diligent. May pagsisikap po na i-cultivate yan. Regularly engage in spiritual discipline like a prayer without ceasing. Meditation on scripture, tuloy-tuloy po yan. Pag once na tinamad ka na mag-meditate ng scripture, alam mo na, nakapenetrate na sa'yo ang lason ni Satanas, mga toxic influences, alam mo na. And worship. Pag hindi ka na nag-worship kay Lord, alam mo na. Worship to keep your heart aligned with God's will. Prayer, meditation on scripture, and worship to keep your heart aligned with God's will. Yeah. Conclusion, the heart of the mother. Recap tayo, our hearts are the wellspring of life, source of life. And guarding them is a paramount, higit sa lahat, diba? Pinaka-importante, paramount to living a life that reflects God's love and wisdom. Kuha niyo po. Take inventory of your heart today. Check mo yung puso mo. Inventory, check mo. I-check mo mabuti. Commit to guarding it with diligence. Kailangan may commitment ka dyan na bantayan mabuti. Knowing that from it flows the very essence of who you are and how you live. Let your heart be a wellspring of life. Filled with God's truth, love, and grace. So that everything